Mga sinaunang barya sa kasaysayan ng Pilipinas na may mataas na halaga, ang ikalawang yugto. Number 11. Gintong barter ring ng circa 960 hanggang 1279 century. Ang pang-11 sa ating listahan ay ang gintong barter rings na ika-960 hanggang 1279 na siglo, na nakapagtala ng mahigit sa 100,471 piso at 76 na sentimos. Kawili-wili at karapat-dapat sa karagdagang pananaliksik, na may gradong napakabuti o very fine. Noong mga unang panahon ng galleon trade o ang kalakalang galleon, ay ang mga pinakaunang Pilipino ay nakipagkalakalan ng mga singsing na ginto, na halos katulad ng mga unang barya na naimbento sa kaharian ng Lydia sa kasalukuyang Turkey. Ang mga barter ring na ito ay magkakaiba, ang hugis na minsan ay mas malaki pa kaysa sa isang donut at gawa sa halos purong ginto. Ang mga barter ring ay ipinakalat sa Pilipinas hanggang ika-16 na siglo. Ginamit sa maraming anyo ng mga kalakalan kabilang ang dot ng nobya, at binansagan ng consignor bilang nahukay sa lalawigan ng Cebu. Number 12. Real ng Carlos IV ng ika-1788 century. Ang 1/4 real ng Carlos IV o tinatawag na kwartilo ng taong 1788, na nakapagtala ng mahigit 107,973 piso, na may gradong F15, ang composition nito ay silver. Pilipinas, Colombia, ang mga kolonyal na quarter real ng uri ng Lions and Castles, ay kilala mula sa Nuevo Rino, Bogota, at Papayan mints para sa 1796 hanggang 1819. Ang Cundinamarca quarter reals ng debased na pilak ay kilala sa 1814 hanggang 1815 na KMF2 at 1,820 hanggang 1,822 na KM79. Ang Republican quarter reals na KM85 ay kilala noong 1826 hanggang 1836. Walang karaniwan, lalo na sa magandang kondisyon. Ang coin na ito ay may face value na 1/512 ng isang 8 eskudo. Number 13. 40 row pattern ng 1859. Ang pang-13 sa ating listahan ay ang 40 row pattern ng ika-1859, na nakapagtala ng mahigit sa 107,974 na piso, na may grado ng PCGS 62 BN. Barya ng Pilipinas, na napakabihira 40 row pattern na gawa sa tanso, noong 1859, ng Isabel II, na mint sa Paris, at lubos na kanais-nais na halimbawa na may mapanimdim na kayumanggi patination at isang asol at magenta na ningning. Ang issue ng essay ay nilikha para sa isang iminungkahing denominasyong ginto na hindi kailanman natupad. Mahusay na na-struck ng iridescent kaleidoscope rainbow toning sa magkabilang gilid. Mula sa Ray Zaur Collection. Mga halimbawa nito ay ang Ira at Larry Goldberg auction noong ika-5 ng Pebrero taong 2006 na may lot number na 3,900, at ang ibang halimbawa pa nito ay ang Jess Peters noong Hunyo taong 1969. Number 14. UN peso ng Alfonso XIII ng ika-1897. UN peso ng Alfonso XIII, na may gradong PCGSAU 55 na nabili sa halagang 110,269 na piso at 6 na sentimos. Ang Alfonso XIII na may petsang 1897, ay ang una at huling isang pisong pilak na barya ng Pilipinas na nagtataglay ng pangalang Islas Filipinas. Isang taon matapos ang paggawa nito noong 1897, opisyal na nagwakas ang pamumuno ng mga Espanyol sa Philippine Islands sa 1898 Treaty of Paris, kung saan isinuko ng Espanya ang Pilipinas at iba pang mga teritoryo sa Estados Unidos. Ang panandalian sirkulasyon na paggawa ng UN peso, ay nagpapakita na may buong makasaysayan ang nakaraan. Number 15.
8 Rhea Lay Isabella II countermark ng 1834. Ang pang-15 sa ating listahan Isabella II countermark 8 Rhea Lay ND, na may grado ng NGCVF 30 na nabili sa halagang 125,267 piso at 83 sentimos. Isabella II countermark 8 Rhea Lay ND na taong 1834 hanggang 1837, na may KM 108, very fine 30 ng NGC. Na countermark center ng Y, sa harapan nito na may libertad at petsa. Sa likuran naman ay ang Chile Volcano at teksto na naka-arco na Chile Independiente Santiago at sa gitna ang UN peso. Ang partikular na host coin ay kakaunti, at pinahahalagahan ng parehong mga kolektor ng Pilipinas at Chile na nagmula sa koleksyon ni Dr. Roger R. McFadden. Number 16. 8 Rhea Lay ng Carlos IV countermark ng 1799. Ang pang-16 sa ating listahan ay ang 8 Rhea Lay ng Carlos IV ND ng taong 1779. Manila Mint na may grado ng NGC very fine at may chop mark. Type 5 countermark, na koronahan ng F7.0 sa loob ng circular indent. Inilapat ang countermark sa obverse ng isang 1799, MOFM Mexico bust 8 Rhea Lay ng Charles o Carlos IV. Bagamat isa sa mga mas kinagigil-iwan na uri ng bust mula sa Mexico City Mint na may 33 halimbawa sa mga talaan para sa lahat ng petsa ng mga pamumuno na ito na may countermark na F7.0, para sa petsang ito mayroon lang kasalukuyang piraso na nakadokumento. Ang magandang toned at ganap na orihinal na mukhang numismatic relic ay isang kapansin-pansing kinatawan ng uri. Ang countermark ay labis na hinangaan at maging sa mga detalye ng pagka-strike. Ang isang uri na ito ay nagpapakita ng maganda at kaakit-akit na mga ibabaw at humigit kumulang 8 maliliit na hindi nakakagambalang mga chop mark, gaya ng nakasaad sa NGC insert, na nagdaragdag ng maraming karakter. Ang napakarilag na halimbawang ito ay nagpapakita ng magandang rich gray patina na may napakaraming iridescent na kulay na nagpapatingkad sa mga device nito. Number 17. 5 Pasetas pattern ng ika 1855. Ang pang-17 naman sa ating listahan, ay ang 5 Pasetas pattern ng Isabella II, na nakapagtala sa halagang 179,630 piso. Pilipinas pattern 5 pesetes ng taong 1855, na struck sa silver at gawa sa Paris Mint ni Louis Charles Bouvet. May grado ng PCGS genuine tooled ng very fine gold shield. Bust ni Reyna Isabella II na may suot na tiara. Noong 1852, nagsumite si Bouvet ng mga pattern kay Reyna Isabella II ng Spain para sa bagong coinage ng kanyang bansa kung saan kasama ang mga hindi pinagtibay na disenyo para sa Pilipinas na 5 pesetes at ang Spanish 20 Rhea Lay, na parehong may iisang obverse die. Ito ay matatag dahil sa pagkakaroon ng pattern 5 franc at pattern 5 pesetes at 20 Rhea Lay mules. Ang mahusay ng pagka-struck nito gaya ng inaasahan na may kaaya-ayang medium smoky at russet gray na tono sa kabuuan. Sa kabila ng mga pagkukulang ay isang magandang collectible at halimbawa nito para sa mga pambihirang isyu ng panahong iyon. Number 18. 4 pesos ng Alfonso XII ng ika 1882. Ang pang-18 sa ating listahan ay ang 4 peso ng Alfonso XII na nakapagtala ng mahigit 209,611 piso at 50 sentimos. Espanyol Pilipinas, Alfonso XII na gintong 4 pesos na taong 1882, na may KM 151 at grado ng PCGS MS 64. Ang tanging tunay na koleksyon na taon ng 4 na taong uri. Ang halimbawang ito ay ganap na kumikinang, na may malinaw na kahulugan at ilang mga light mark. Isang mahirap at popular na issue. Marami sa mga piraso na ito ay natunaw sa panahon ng Rebolusyon na nagsimula noong 1896. Number 19. Octavo Ferdinand VII ng ika 1830. Ang pang-19 sa ating listahan ay ang Octavo ng Ferdinand VII nanograms taong 1830 ng Manila Mint.
na may grado ng PCGS MS-63BN, na nakapagtala ng mahigit sa 239,556 na piso. Pilipinas isang Octavo, 1808 hanggang 1833, km 8 baso 24, isang magandang halimbawa ng mint state na may mga bakas ng mint red. Ang PCGS ay may markang MS-63BN, ang isang halimbawa sa Joe Cedilet Collection. Ang nabanggit higit pa sa isang issue sa planchet kung saan maraming magkakatulad na striations ang nagpapakita ng kaakit-akit at lustrous na ganda para sa isang uri at bahagi ng barya. Number 20. 10 centavos ng Isabela II ng ika-1866. Ang pang-20 sa ating listahan, ay ang 10 sentimo ng Isabela II ng taong 1866, na may grado ng PCGS Very Fine, na nakapagtala ng mahigit sa 275,080 piso at 14 na sentimos. Na may composition na silver 0.900, at may lapad na 15 mm, at bigat na 1.3 ng gramo. Ilang sandali bago ang kanyang kapanganakan, naglabas ang hari ng pragmatic sanction upang matiyak ang paghalili ng kanyang panganay. Dumating siya sa trono isang buwan bago ang kanyang ikatlong kaarawan, ngunit ang kanyang paghalili ay pinagtatalunan ng kanyang tiyuhin na si Infante Carlos, tagapagtatag ng kilusang Carlist, na ang pagtanggi na kilalanin ang isang babaeng soberanya ay humantong sa Carlist Wars. Abangan ang ikatlong yugto. Sana nakatulong sa inyo ang topic natin ngayon, tungkol sa pinakalumang barya sa kasaysayan ng Pilipinas na may mataas na halaga Part 2. Lagi nating tatandaan na mag-iingat parati at umiwas sa anumang sakit, lalo na sa panahon ngayon. Ito po ang iyong lingkod Absdale Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!